Ano bang pwedeng gupit sa mga ganitong klase ng buhok? Ngayon, tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Gawa muna tayo ng guideline gamit ang ating trimmer, and then tanggalin na natin yung buhok sa ilalim. Ang gupit na pinag-usapan namin at ang gagawin ko sa kanya ay craft fade. Ipipade natin yung gilid, tapos iti-texture natin yung taas. Ganyan na rin yung forma. Babawasan lang natin yung kunting haba at iti-texture lang natin yung dulo nito. So medyo nauutal pa tayo ng konti ron, kaya tuloy na natin yung procedure na ginagawa ko dito. Pagkatapos kong lagyan ng guideline, diretso kong tinatanggal yung buhok sa parting ilalim. Gamit tayo ng one guard, straight ng konti, pakabig yung dulo para hindi mapasobra. Sundan lang din natin yung yung pagkagawa ko ng guideline, ganon din yung taas ng paghagod o yung forma o yung tamang pag-carve para hindi mawala sa gupit na gagawin natin. And then overcomb para mapantay na ng konti o mabawasan yung pagkanto ng buhok dito sa middle part. Ganito yung mga simpleng procedure sa ganitong klase ng gupit. Hindi to mahirap gawin, basta susundan mo lang yung pamamaraan na ganitong technique. Sigurado hindi kayo maliligaw sa sukat ng gupit na inyong gagawin. Next natin, gamit tayo ng 0.5 na clipper guard. Tutok lang dito sa may pinakang guideline. Hindi ako nagre-rekta kapag ganito para hindi mapuwersa yung pagnipis. Saka mas okay ito sa mga beginners, sa mga nag-aaral. Hindi kayo maliligaw at hindi masyadong mapapataas yung gupit na inyong gagawin kapag step by step tayong gagamit ng clipper guard. Next natin, zero close. Tutok lang sa may pinakang guideline. Pakanto-kanto lang ng talim ng clipper para hindi naman mapataas yung ginagawa natin paghago dito. Kasi kapag hindi natin pinakanto-kanto yung pagtalab niyan, sigurado mapapasobra yung taas ng gupit. Sa halip na mid-fade lang yung gagawin natin, magiging high fade yan. Kaya dapat sobra yung pag-control natin. I mean, yung pag-control at pag-iingat ay importante. Lagyan natin ng lugar na pag-aahit sa kabilang side. Hindi na natin lalagyan niya ng line up or ahit sa noo dahil nakabagsak naman yung kanyang buhok at ganun din ang gusto niya. Huwag na lagyan ng ahit. Textured natin yung dulo na may kasamang konting pagbabawas para naman siya ay hindi masyadong makapal tingnan. Linisin na rin natin yung kabilang side para maganda yung pag-carve dito. Magkameron din siya ng konting pagporma ng buhok. Ayun, lagyan natin ng hair volume powder para naman mas okay yung looks niya. Gamit tayo ng mga hair product kung meron tayo para mas masatisfy tayo sa pagporma ng ating buhok. Kung gusto mo ng dry, hair volume powder. Kung gusto mo ng medyo basa, di hair pomade.